God. Amen, 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 amen. God bless you, mga kapatid. Amen. How many are happy this morning? Amen. We want to thank the Lord for all His goodness. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen. So we greet you all in the most precious name of our Lord. And amen. Those who are watching online, welcome po tayong lahat sa umagang ito as we move on to preaching the Word of God. Our subject for this morning is Our Battle is the Lord's. Amen. Ang pakikibaka ay sa Panginoon. Amen. We just have to trust in Him. Jesus said in the Old Testament, "Be still and know that I am God." Amen. Tayo ay ang Diyos ang siyang nag-iingat, siya ang patuloy na nagpoprotekta sa atin, mga kapatid. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng mga panganib, sa lahat ng mga, alam natin, all disasters, tragedies in life, we have the Lord to fight for us and to restore us, amen, sa araw-araw. So let's stand still and read our scripture for this morning as we read, amen, in 2 Chronicles 20:15 to 18. Sabi po rito ng Biblia, "And he said, Hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Ang pakikibaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. "Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Nais kong basahin sa Tagalog ito, mga kapatid, mula sa verse 1 hanggang 27, dahil ito po ang tunay na kasaysayan ng ating binasa. Sabi po rito, "Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, at ilang Meyunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong buluwagan ng templo at nanalangin siya." Ito po ang panalangin ni Haring Jehoshaphat. "O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa, at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo." Can we say amen? "O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo ito ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan." Praise the Lord! "Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula Amon, Moab at kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi nyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ngayon ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin.
Sa inyo lamang kami umaasa. Amen. Samantala, lahat ng mga kalalakihan ng Huda, kasama ng kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel, na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benayas, na anak ni Heyel, na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asap. Sinabi niya, nilukuban ng Panginoon itong taong ito. Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. This is the Holy Spirit speaking now. Ganito ang sinasabi ko sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Praise the Lord. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Magkakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Hallelujah! Si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatirapa at sumamba kay Yahweh. Next, 19. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo ang mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Amen. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo. At habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Last, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amoneta at Moabita ay ang mga kasama nilang taga-Edom. At nilipol nilang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Oh my! Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway, wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na yon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Maaaring tayong makakaupo, mga kapatid. Glory to Jesus. Amen. Amen. So what's the moral of the story, mga kapatid? Sa ating binasa, the Lord will protect and uphold His children no matter what they face. He will help them through to the final victory. Ilagay natin ang ating sarili sa nangyaring yon because the Old Testament is a type of the New Testament. It's a shadow. Yung mga nangyari sa luma ay mangyayari din sa hinaharap. But our fight, our battle is not by flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Kaya kung anong pinangako ni Lord sa lumang tipan, siya pa rin pangako niya sa atin. Hindi ko kayo iiwan. I will never leave you nor forsake you until the end of the world. Angkinin natin yan, mga kapatid. Because that's for you and me. Praise the Lord. Anong sabi rito sa Isaiah 41:10? Fear thou not. Huwag kang matatakot, for I am with thee, be not dismayed. Amen. God is talking to every one of us. We know that we're not on a picnic.
ang pagiging buhay Kristiyano, hindi po ito paisi-isi lamang. Amen. A Christian life is a battlefield, sabi ng prophet. Amen. Lahat ng diablo galit sa atin. All the devils, all the fiery darts, sabi nga ni Brother Yumir kanina, amen, ay nakaumang sa atin. And we must have, amen, a sword and a shield of faith. And that's the Word of God. Amen. And your faith in the Word of God will destroy the enemy. Amen. The Word of God will destroy the devil anytime, anywhere, under any condition. Yan po ang sabi ng prophet. Sabi niya rito, yea, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with my right hand of my righteousness. Right hand means power and authority. Amen. Kaya mga kapatid, wala tayo dapat ikatakot. Amen. Fear not, little flock, sabi ng Bible. Magpatuloy lang tayo mga kapatid. Darating ang pagsubok, darating ang mga persecution, trials, because we are being molded now. Amen. You cannot sit with Jesus unless you are an overcomer. Jesus said, he that overcometh will I grant to sit with me in my throne. So how can you sit there without overcoming your trials? Mayroon kang kakaharapin, kapatid. Amen. Hindi na tayo baby Christian na dapat i-baby pa. Amen. See, ito'y matitigas na karni ng kinakain natin. When Israel crossed the promised land, amen, they were not eating manna anymore. They were eating corn. Matitigas na yung kinakain nila doon. Natigil na yung manna. Kaya mga kapatid, I believe na ang promised land for the believer today is the baptism of the Holy Spirit. Once na nabaptize ka na ng Holy Ghost, amen. Amen, you have entered the promised land. And that promised land, amen, amen, hindi ito easy-easy. Sa promised land, doon nakipaglaban ng husto sina Joshua. Remember, the fight was even greater, amen, in the promised land than when they were in the wilderness. Sa wilderness, ang problema lang nila yung sarili nila, yung emosyon nila, yung kanilang mga ugali. See? But when, amen, they crossed the promised land, amen, hindi na yung sarili nila ang kanilang isipin, kundi yung kanilang claim. You have to claim every soul under your feet. You have to claim every inch of land that God has promised you. And you have to fight a good fight of faith, amen, and looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Praise the Lord. So kaya mga kapatid, as God's people, sabi rito, we have to be confident. Dapat may tiwala tayo sa Panginoon because the ultimate triumph will be given to us against every enemy. Isaiah 54:7, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. So we don't have our own righteousness. Ang righteousness natin ay galing sa Panginoon. Sa Tagalog, sabi rito, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. At bawat dila na babangon o maninira laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Amen. At ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. So, this is the heritage of God's servant. If you're a servant of God, amen, ano man ang mangyari, ang Diyos ay nasa likuran mo. Kakampi mo ang Diyos. I will never leave you. Sabi niya, if God be for us, who can be against us? Jacob I have loved, Esau I have hated before they were even born. So, pag ika'y pinili, elected, predestinated ka ng Panginoon, walang pwedeng tumalo o anumang tuminag sa iyo, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. You will prevail. We are more than conquerors in Christ Jesus. Walang Kristiyanong talunan o mahina. Lahat ng Kristiyano may paninindigan. Iwanan ka na ng lahat, amen, mananatili ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen, praise God. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Dahil yan ang heritage ni Lord. Ang magtiis hanggang wakas, siya ang tunay na ligtas.
Do not look to your right or to your left. Sabi nga ni Lord kay Joshua. See? But sabi niya, amen, look only to the promise. Ituloy natin ang mga ilang quotation sa Bible. Sabi po rito sa Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Remember, Pharaoh was trying to curse the Israelites when he said, it will be death. The last plague will be death to your firstborn. Pero yung curse niya, bumalik sa kanya. The curse returned back to himself. Amen. You cannot curse what God has blessed. And you cannot bless what God has cursed. Kaya pag ika'y blessed ng Panginoon, amen, walang pwedeng sumaling sa iyo. Ang Diyos ang kaaway nila. Amen. Sabi pa nga, kung gagawan mo ng masama itong aking mga naniniwala sa akin, mas mabuti pang lagyan ka ng tali sa leeg. Amen. At lagyan ng bato sa dulo at ihulog ka sa kalaliman ng dagat. Kaysa ma-offend mo, masaktan mo ang kaliit-liitang itong naniniwala sa akin. That's God's protection for you. Ye are of God, 1 John 4:4. Little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that's in the world. Do you believe that, mga kapatid? Nawala ba kayo ng Diyos ay kasama nyo? Amen. He that receiveth you, receiveth Him that sent you. He that rejected you, rejected Him that sent you. Kaya mga kapatid, ganyan ang heritage ng mga Kristiyano. Ang Diyos ang siyang nag-iingat. You are in God's economy. Sabi ng prophet. Lahat ng provision nandiyan dyan. Amen. Ang pag-iingat, the angels of the Lord encampeth round about them that fear Him. So wala tayong dapat ikatakot. Amen. Wala dapat tayong alalahanin. Amen. Sabi nga ni Jesus, ang tunay, amen, na tunay na believer, you are at rest. Said, come unto me, all ye that are heavy laden and are weary, and I will give you rest. Are you at rest this morning? Ikaw ba'y may kapayapaan sa umagang ito? Amen. Lagi nating isipin yan. Dahil kung may kalungkutan ka, may worry ka, may fear, hindi sa Diyos yan, kapatid. It's the devil trying to bother you. Tell the devil, flee. Cast out Satan. Satan of worry, of fear, of anger, of bitterness, of jealousy. Tanggalin yan. Amen. Palayasin mo. Yan ang kalaban mo. Hindi mo nakikita ang kalaban mo. Pero, amen, nahihirapan ka. So, you must realize, you must know how to fight the battle. Amen. Glory to God. Tuloy natin. Sabi ng Biblia, sa mga huling araw, amen, mapanganib. May panganib na darating. This, know also that in the last days, perilous time shall come. Amen. Ang mapanganib na panahon ay darating. For men shall be lovers of their own self. Dahil ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili, maibigin sa sarili, selfish. So pag selfish ang isang tao, amen, wala siyang pakialam sa iba. Basta yung kanya lang, makuha niya. For men shall be covetous, boasters, mayayabang, proud, blasphemers, mapamusong, disobedient to parents, ang thankful, walang, hindi marunong magpasalamat, unholy, walang kabanalan, without natural affection, walang katutubong pag-ibig, truce breakers, sumisira sa pangako, false accuser, mapanghusga ng mali, incontinent fears, mga mababangis, ganyan daw mga tao sa uling panahon, despisers of those that are good. Sila ay mga taga-panira doon sa mga gumagawa ng mabuti, traitors, ano ba ang Tagalog? Traidor, heady, high-minded, palalo, mapagmataas, lovers of pleasures, mas ginusto pang kalayawan ng mundo, more than lovers of God. Having a form of godliness, religious din, but denying the power thereof, from such turn away. Yan daw po ang panahon na kinalalagyan natin. Mga tao na walang Diyos, sa puso nila, ganito ang kanilang pag-uugali. Kaya what kind, amen, of people we should be. Amen. Sabi kanina, amen, matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong umibig, matuto tayong magpahinuhod.
Know how to forgive and understand. Di bali na ikaw gawa ng masama, wag lang ikaw makagawa ng masama sa iyong kapwa. Amen. Praise the Lord. Sabi ng prophet, to, napakaganda. We are not on a picnic, but we are in a battlefield. So, hindi pa easy-easy. Although, sometimes, pwede tayo mag-picnic, mga kapatid. Pero ang buhay Kristiyano, ito ay isang pakikibaka sa kaaway na hindi nakikita. You don't see your enemy. Sabi niya rito, many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. And that settles it forever as they are Christian and everything's going to come easy. Don't never get that in your head. Huwag niyong isipin na ganun nga yan. For the prophet said, I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith. I become a Christian to get into the battle lines. We are Christian soldiers. Sundalo pala tayo. Sundalo ni Kristo. And we've got to be trained and brought up. Kailangan tayong matuto. Hindi yung lagi tayong talunan ng diablo. And all the techniques of the enemy to know how to fortify. Paano tayo magiging matatag, matibay? Pag-aralan daw natin. To know how to fight the fight, and we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. So, amen, mga kapatid. Walang Kristiyano na pahapay-hapay. Amen. Ang Kristiyano, amen, you have to put on the whole armor of God. Meron tayong baluti, mga kapatid. Mamaya, babasahin natin ang full armor of God. Now, kaya ano man ang mangyari, no matter what the devil devises to throw to us or at us, in the end, it will fail. Because God is the sovereign ruler of our destiny. If the devil, amen, is angry with you, return love. Amen. Return good for evil. Anong sabi rito sa Psalms 91:2? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Amen. In my God, in Him will I trust. See, alam niyo ang refuge, tanggulan. Fortress, muog. Amen. Kung ikaw'y nahihirapan, amen, lumapit ka kay Lord. Dahil siya ang kalakasan mo. Amen. Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sino bang strength ng life mo? Yung pera mo sa bangko? Yung bang lakas mo? O yung grupo mo? O trabaho mo? No. Hindi yan dapat ang lakas mo. Ang lakas mo dapat nanggagaling sa Panginoon. Huwag kang magtiwala sa mga bagay na lumilipas, nawawala. Amen. Trust in the Lord. Sabi ng Bible, acknowledge Him and He will guide your paths. Amen. So even when bad things happen to us, or when we feel defeated or crushed, we can still trust God and not be afraid. Amen. Bilang tao, mahina tayo in our emotions. Amen. Meron tayong tinatawag na fleshly, amen, weaknesses. Kaya ang kailangan natin magtiwala sa Panginoon. In Psalms 46:5-7, God is in the midst of her. Sino yung her? Yung bride, mga kapatid. She shall not be moved. Hindi siya matitinag. God shall help her, and that right early. Amen. The heat and rage, kahit magalit na ang mga unbelievers, mga pagano, the kingdoms were moved. He uttered His voice. The earth melted. The Lord God, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Napaka-ganda ng pangako ng Bible. Amen. Magbasa tayo ng Biblia, mga kapatid. Dahil nandiyan ang ating kalakasan. Amen. Magunaw man ang mundo. Heaven and earth shall pass away, but His word. Cling unto His word. Dahil nandoon ang kalakasan sa Kanyang salita. Amen. Sabi pa rito, hallelujah. Praise God. Even if our cities lie in ruins, or a deadly disease wreaks havoc in the world, like mga COVID na yan, even if the economy falls, bumagsak man ang ekonomiya, or even if you lose your job, the Lord Almighty is still with you. Amen. And He will save you. Amen. And restore you. Psalm 46:1-3. God is our refuge and our strength, a very
present help in times of trouble. Amen. Laging nandiyan ang Panginoon. Only say the word. Just speak the name of Jesus and the atmosphere will change. Amen. Tumawag ka lang sa Panginoon. They that call upon the name of the Lord shall be saved. Di po ba mga kapatid? Sometimes nakakalimutan natin ang mga bagay na ito. Sometimes alam na natin yung mga 7 seals, alam na natin yung mga mystery truths, pero yung pagtitiwala sa Panginoon, doon minsan tayo nagkukulang. Pag may problema na, wala na. Di ba? Anong nagagawa ng revelation mo kung bagsak ka naman? Di ba? Sa sarili mo. Yung revelation mo, dapat magpatatag sa'yo. Amen. Dapat lalo kang kumapit sa Panginoon. Di ba? Dahil yan po ang dahilan kung bakit nabuksan ang mystery. Amen. Upang ang bride ay maging matibay. Ang bride maging matatag, and the bride should be ready, should come to perfection. Amen. Di ba? Last Sunday, tinalakay natin yan, or Wednesday, add to your faith, virtue, and patience, di ba? Lahat yan, godliness, brotherly kindness, until love. See? Lahat yan, perfect stature with foundation and with divine love as the capstone. So yan ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. I hope na makarating tayo roon lahat. Amen. The prophet said, remember, no matter how great the distress is. Anuman ang kabigatan ng iyong mga pinagdadaanan, Satan cannot take your life until God has finished with you. Madalas, ang tao, they fear death. Amen. Di ba? You fear, bankruptcy. Kung may negosyo ka, natatakot ka na malugi. Di ba? So, pero sabi rito, ang diablo walang magagawa sa iyo maliban na pahintulutan siya ng Panginoon. There is nothing can happen to you unless God permits it. There is no evil can come unless God permits it. And it's for your good. He is working. Amen. Romans 8:28. Anong sinasabi ron? For all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Ayan. Pag ika'y tinawag ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, lahat ng bagay magkakalakip-lakip nagagawa para sa ikabubuti mo. Amen. Yan man ay pagsubok, yan man ay masakit sa damdamin, pero sa ikabubuti mo yan. Lagi nating isipin ang mga positive things. Amen. Praise God. Lahat ng bagay, hanapin mo yung positibo. Kahit napakaraming negatibo, pero isipin mo, God allowed this, and God is meaning to bring a blessing to me through these things. Diba? Sabi nga kung mayroong madilim na ulap, amen, sisikat din ang araw. Kung may pinagdadaanan ka, matatapos din yan. Dadaan ka lang dyan. Hindi ka mananatili dyan. Amen. Always think of positive things. Amen. God will never leave you. Anong sabi niya rito? Si Moses, si Noah, he could not drown Noah in the flood until the purpose of God has been finished. He could not burn, hindi niya kayang sunugin ang Hebrew children until the purpose of God has been finished. He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God has been finished. So, mga heroes of faith, ito mga kapatid, sa Old Testament, nagtagumpay sila because why? They trusted in God. Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished. Neither could death and old age take Abraham until the purpose of God has been finished. So ayan, Noah, Hebrew children, Job, Daniel, Abraham, pinagsama-sama na ni prophet para magsilbing ehemplo sa atin. And then sa dulo, ikaw naman, sinabi niya, and neither can it take you or can it take me until the purpose of God of our life is finished. So we gather from their consolation. Amen. So sabi rito, hindi matatapos ang buhay sa mundo hanggat hindi tapos ang Diyos sa iyo. Hanggat may layunin si Kristo sa iyo, magpapatuloy ang buhay mo rito. Hindi ka kayang galawin ni Satanas. Amen. Maaring yung emosyon mo, pero praise God, alisin mo yan, cast out. Don't believe the symptoms. Amen.
Sabi ng prophet, di ba? Don't believe your emotions and don't listen to your symptoms, but listen to what God's word is telling you. Amen. Praise God. Now, God's promise to Israel is often applied to God's children today. So yung nangyari sa kanila sa lumang tipan ay mangyayari din sa atin. But we are more on the spiritual level. Sila talagang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sabi nga ni Brother Toto kanina, di ba? Talagang physical na labanan. Pero tayo, hindi tayo physical. Sabi nga ng Bible, love your enemy and pray for them that persecute you. So hindi tao ang kaaway mo, brother. Hindi tao ang kaaway mo, sister. Diablo na gumagawa ng gulo sa church, sa mga pamilya. Diablo ang kaaway natin. Hindi si brother, hindi si sister. Dapat lagi nating iisip sa sarili natin yan. Kasi ang Diablo, ipopokus ka niyan sa nagawa ni brother, sa nagawa ni sister. Pero sabihin mo, Diablo, di mo ko kayang dayain. Amen. Mahal kong kapatid ko. Amen. We love one another. Sabi ni Jesus, a new commandment will I give you. Love one another as I have loved you. So kung mahal mo ko, mahal kita, hindi tayo maghihiwalay. Di ba? Amen. Magpapatawaran tayo. Tayo ay, mag-uunawaan tayo. That's the positive thing. Diba? Mga kapatid, praise God. Kaya sabi rito, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sabi nga kanina, ilang milyong diablo pinakawalan? 200 million devils were released from the river Euphrates to what? To subdue the bride and the Israelites today. So biruin mo yan, 200 million devils. Ilan kayang naka-assign sa bawat isa sa atin? Kung ang bride, 1 in a million, di ba? See? Kapag gising mo pa lang sa umaga, nandiyan na si Diablo, ano kayang gagawin kong trap para dito sa anak ng Diyos na ito? See? Kaya lahat yan. See, yung isip natin, di ba? The greatest battle ever fought is in your mind. So guard your mind. Huwag ka mag-isip ng masama o negative because it all starts in the mind. Then apektado na ang katawan mo. Di ba? Pag meron kang narinig na masamang balita, di ba? Imbis na you're at peace, nababagabag ka. See, every word, there's a spirit in every word. See, bawat salita may spiritong dalayan na maaring umapekto sa kapayapaan ng puso mo. Kaya sabi ng Bible, cast out. In my name, you shall cast out devils. Amen. In my name, you shall lay hands on the sick and they shall recover. So ano mga pamamaraan ng Diablo? What are the enemy's tactics? Often the enemy hits us with depression. Ayan, depressed ka na. Pumupunta ka sa church, malungkot, nakasimangot. Sayang lang ang gawain, kapatid. If you will not enjoy it. Amen. Nagpunta tayo rito para mag-enjoy sa ginagawa natin. Amen. Sayang. Everything that you do, you must enjoy it kahit yung trabaho mo. Huwag kang mareklamo na ang tagal naman mag-alas 5, mag-uwian. No, enjoy every minute of your work because you're not serving the people or your company. Sabi ng Biblia, as if you're serving God in everything that you do. Hindi tayo men pleaser, hindi pakitang tao. So, alisin natin yung depression, mga kapatid. Anxiety. The word anxiety, being anxious. Diba? Yung laki kang parang nervyosa. Na baka may mangyaring masama. May kumalampag lang, nanginginig ka na. Diba? So, anxiety. Fear. Takot. Diba? Natatakot ka sa future, sa mga bagay-bagay. Nag-worry ka. Mga bagay na hindi naman madalas nangyayari, pero nag-worry ka. Sayang lang yung worry mo. Sayang lang yung effort mo na mag-isip ng mag-isip. Amen. Just leave it up to the Lord. My Lord, di ko kaya to. Panginoon, sa iyo ko na ipagkakatiwala. And God, sabi roon, the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Temptation, mga tukso. Anger, galit at puot. Loneliness, kalungkutan, self-pity.
and confusion, magulong kaisipan. Yan ang mga pamamaraan ng dyablo na dapat aware ka. So ano mga kabaliktaran dyan? Di ba? Depression, happiness. Di ba? Anxiety, trust. Kailangan, mga kapatid. Anger, meaning to say, love ang kabaliktaran niya. Forgiveness. So doon tayo sa kabaliktaran. Pag ang dyablo nagbigay ng negative, doon ka sa positive. The Lord has given us His Word. Ang salita, binigay ng Panginoon bilang sandata. And faith in the Word is our shield. Itong sabi ng Bible, mga kapatid. Ephesians 6:16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Every word of God is pure, and He is a shield unto them that put their trust in Him. So ang salita pala, yan ang ating sandata. Just like Jesus fought the devil 3 times. Sabi niya, it is written. Diba? The devil said, turn this stone into bread. It is written, man shall not live by bread alone. Diba? Sabi ni Satan, jump in this tabernacle, this temple, and the angel of God will catch. Sabi niya, do not tempt the Lord thy God. Amen. Sabi ni Satan, I will give you all these kingdoms and these nations of the world if you will just worship me. Sabi ni Lord, thou shalt worship the Lord thy God alone. And Him, it is written, amen, and Him only you shall serve. So, ang panglaban mo kay Diablo ay ang salita ng Diyos. Amen. Lagi nating isipin yan. Amen. Consult everything through the Word of God. And I believe na doon, hindi tayo mapapariwara. The Word of God, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, will defeat the devil anytime. In the message, Jesus Christ, the same yesterday, let me say this now, sabi ng prophet, that the Word of God will defeat the devil anywhere, anytime, or any place. So, kaya lagi tayong magbasa para alam natin ang pangontra, mga kapatid, sa dyablo. And the right mental attitude towards any divine promise of God will bring it to pass. Amen. Kailan pala may right mental attitude. Pag sinabing right mental attitude, hindi yan doubt, hindi yan pag-aalinlangan, kundi pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. So if you can look it the way God wrote it and accept it in your heart, God will make that word become life. Praise God. Yung pala mga kapatid, no matter how long, God will make all things beautiful in His time. So kaya naman mga problema natin mga kapatid, don't dwell on those problems. Amen. Believe that all things will work for your good. Ano pa? Binigyan tayo ng sandata, mga kapatid. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination. Alam niyo, ang worst enemy mo ay yung sarili mo. The prophet said, the worst enemy that I have is William Marion Branham. Because he's the one that gets lazy. Amen. He's the one that doubts. See, kaya tayo mga kapatid, yung sarili muna natin ang isipin natin. Casting down every high thing that exalted against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Malalim yan. Di ba? Bringing into captivity, huliin mo, ikulong mo, isubdue mo ang lahat ng kaisipan na wala sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sinasabi ba ng dyablo, gumanti ka, huwag kang gaganti. Sabi ni Kristo, di ba? Sabi ng dyablo, kamuhian mo ang kapatid mo, huwag kang mamumuhi. Di ba? Love. Amen. See, lahat, sabi, captivity. Bring into captivity lahat ng kaisipan na salungat sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, we are more than conquerors. Ibig sabihin, kakayanin natin yan, mga kapatid. Lahat. Alam niyo, ang Kristiyano nanghihina. Minsan, dahil sa pera, kinakapos sa pera. Mga bagay na sinabi na ni Lord yan eh. Sabi niya, di ba? Take no thought of what you shall eat, what you shall drink, what you shall wear.
Because sabi niya, mas mahalaga. Alam ni Lord, God knows, your Father knows that you need all these things. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all those things shall be added. You don't know how they will come, but God promised it. Even Elijah, pinakain si Elijah ng crow. Crow, uwak, mga kapatid. Diba? It's a symbol of an unbeliever. Pwedeng gamitin ni Lord ang unbeliever mong kapitbahay para pahiramin ka ng pera, dalhan ka ng bigas. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niya gamitin ng animals. Amen. How much more people? Amen. Praise God. Kaya magtiwala tayo. Sabi rito, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Nakakahiya, mga kapatid, sa Panginoon na sinasabi niyang conquerors tayo, pero nakikita niya na ikaw ay nanlulupaypay, nanghihina. Amen? Sabi ni Paul, for I am persuaded, kumbinsido ako na walang makakapaghiwalay, neither death, kahit kamatayan, neither life, nor angels, nor principalities, nor powers, things present or things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Walang makakapaghiwalay. Meron ba? Wala, sabi rito ni Pablo. Kung meron man, ibig sabihin, hindi ka nanatiling tapat sa Word of God. Amen. Tinalikuran mo. Amen. Sabi nga, he that will sinneth willfully. Wala nang handog pa o hain na para sa iyo. So, kailangan po tayong, amen, manindigan. Amen. Fight a good fight of faith. Maging ang family mo covered ng protection ng Panginoon. We had a devotion last other night at nabuksan namin ito sa Isaiah 54, 13 to 15. Sabi rito ng Panginoon through Isaiah, and all thy children shall be taught of the Lord. Ang inyong mga anak, amen, ay matuturuan tungkol sa Panginoon. And great shall be the peace of thy children. Pati yung mga anak mo, magkakaroon ng kapayapaan, hindi sila matitinak, hindi sila mababother sa mga nangyayari, sa church, saan man, sa lipunan, may peace sila. Because established sila sa Word, may revelation sila eh. Amen. Sabi nga, train up a child while he is young. For when he is old, amen, he will not depart from it. So yung mga anak natin naturuan, dumalo ng gawain, kung makinig, umawit, pagdating ng pagsubok, meron silang pinangahawakan. May kapayapaan sila, kapatid. Kaya, praise God, yan ang heritage ni Lord sa kanyang mga pinili. In righteousness shall thou be established, and thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear from terror, for it shall not come near thee. Meron mang nagte-terrorize sa'yo? Mga banta sa buhay? Sabi rito, mga oppression. Sabi rito, it shall not come near thee. Hindi pwedeng makalapit sa iyo yan. Dahil, amen, ang Diyos protektado tayo. Naturuan tayo ng tama. Tumatayo tayo sa kanyang salita. Amen. At sa 15, behold, they shall surely gather together, but not by me. Tinutukoy yung mga kaaway ng anak ng Diyos. Mag-iipon-ipon daw sila. They will gather together, pero hindi pag-iipon-ipon na sa Diyos. Sabi niya, hindi sa akin yan, not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Lahat ng nagtitipon-tipon para labanan ka. Amen. Nagpaplano ng masama laban sa iyo, sabi ni Lord, amen, they shall fall for your sake. Kaya nakita natin, si Josaphat, he was worried, nag-pray sila kay Lord, Panginoon, hallelujah. Itong mga taong ito, Edomites, Hittites, and all those other tribes there, lumalaban sa amin. Lord, amen, ipagtanggol mo kami. At sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Amen. Be still. Hindi nyo laban to. Laban ko to. So kung meron ka mang laban o laban sa'yo, hindi ikaw makikipaglaban. Si Lord ang makikipaglaban para sa'yo. Glory to God. Thank you, Jesus. Kaya mga kapatid, lagi nating isipin yan. Si Pablo Paul tried to persecute the Christian and he said, the Lord said, you are
kicking. It's hard for you to kick against the pricks. Pag mga anak ng Diyos ay tinutuligsa mo, amen, inuusig mo, amen, sinisiraan mo, you are kicking against the pricks. Kasi ang Diyos kakampi niya, amen, nandun ang pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga anak. It's not our problem. Kaya ipagpasa Diyos natin lahat ng bagay. Amen. Whosoever shall gather against thee shall fall for thy sake. Now, malapit na tayo magtapos. Sabi rito ng Biblia, isuot natin ang baluti ng Panginoon. Ephesians 6, finally, my brethren, be strong, not weak, be strong in the Lord. And where? In the power of His might. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Put on the whole armor of God. Praise God. This is not a literal armor. I believe this is a spiritual armor. That ye may be able to stand against the wiles, mga pamamaraan ng diablo, the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, binasa natin to kanina, darkness, rulers, against spiritual wickedness in high places. Ito, 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand that evil day. Having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth. Dala-dala mo ang katotohanan. And having on the breastplate of righteousness, ang katuwiran ng Panginoon, ipinamumuhay mo. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Dala-dala mo ang kapayapaan saan ka man pumunta. Hindi gulo, hindi away, kapayapaan. Above all, taking the shield of faith. Ayan, yung ating kalasag ng pananampalataya. Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation. Laging nasa sa iyong ulo, nakabalot yung proteksyon ng kaligtasan mo. Di ba? We have eternal security. Di ba? Ang tunay na mga anak ng Diyos, ligtas ka ano man ang mangyari. Amen. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, kompleto tayo mga kapatid. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Nasa paggamit na lang natin yun. See, you have to have faith. Sabi ng prophet, yung faith mo parang kamay mo yan. Yung Word of God parang espada yan o tabak. Na yung tabak, matalim, double-edged sword, pero yung kamay mo kung mahina, yung nasa kalaban mo ay pat-pat lamang. Stick lamang meron si Diablo. Pero kung mahina ang grip mo sa tabak mo, tatalunin ka ng Diablo. So, it depends on your grip. The Word of God, sure na yung Word of God eh. Tatalunin ang kaway, pero nasa paghawak mo yan. Amen. Kailangan hawakan mong mahigpit. Huwag mong bibitawan ng pananampalataya na yan. Amen. Yung faith mo sa Panginoon, huwag mong, amen, aalisin. Dahil pag inalis mo yan, kawawa ka, talunan ka, mga kapatid. So, hindi mo masisisi ang Word of God. Yung iyong paghawak sa Word of God. Kaya kailangan tayong malusog sa pangangatawan. Kailangan natin ng vitamins ng salita ng Diyos. Di ba? Yung spiritual vitamins ng Panginoon. Faith, virtue, knowledge, all those things. Joy, gladness. Amen. Kaya kahit kamatayan, which is the last, amen, the last curse na binigay, for the wages of sin is death, but the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Isaiah 25:8, He will swallow up death in victory. And the Lord God will wipe away tears from all faces. 1 Corinthians 15:55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Wala nang kapangyarihan pa ang libingan at ang kamatayan sa isang Kristiyano. We have life eternal. Amen. Meron na tayong buhay na walang gan. Through who? But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. All glory belongs to the Lord. Wala tayong kakayahan. Kaya kailangan nating umasa sa Panginoon. At hindi, makabitaw ka man sa Panginoon, kung hawak-hawak ka ni Lord, hindi ka makakabitaw.
Amen. That's our consolation. Sabi ng isang tao, Prophet, paano kaya kung makabitaw na ako sa Panginoon? What if I am not able to hold on to God? Don't worry, because it's not you holding on. It's God holding on to you. Amen. Naalala niyo si Pedro lumubog, pero sinalo ng Panginoon. At kung mayroon ka man problema sa buhay mo ngayon, sa piling mo, lumulubog ka, nanghihina ka, hold on to God's unchanging hand. Humawa ka sa Panginoon. Lord, kailangan kita sa buhay ko. Di ko kaya, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay. So we have our hope of glory. Who is your hope of glory? Christ in you, the hope of glory. Amen. Nandiyan lang siya, waiting upon you to trust, to give your full, amen, your full surrender of everything of your life to Him. Dahil kung tayo lang, hindi natin kaya. Pero kung Panginoon ang gabay natin, siyang patnubay. Amen. I believe, praise God, walang imposible. All things will be possible to them that will believe. Praise the Lord. So sa huling mga paalala sa atin, as we close, sabi dito sa Samuel, and all this assembly, ayan, naisip ko tuloy ang ating church, Christian assembly, shall know that the Lord saveth not with sword and spear. Ang pagliligtas ng Panginoon hindi sa tabak at sa mga itak. See? For the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Lahat ng iyong problema, amen, lahat ng hinihiling mo, lahat ng inaasa mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Magtatagumpay ka kung ang Diyos lagi ang iyong sinasandalan, mga kapatid. So, our battle is not ours. It's the Lord's. So, kaya sino nagtitiwala sa Diyos sa umagang ito? Pagkatiwala mo sa Kanya, ang buhay mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, lahat ipagkatiwala mo sa Kanya. Ang mga plano mo sa buhay, amen. If you trust in the Lord, it will come to pass. Diba? John 15:7, if my word abide in you and you abide in me, said Jesus, amen, you can ask what you will and it shall be given unto you. God bless you. Tumayo tayong lahat at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We love the Lord. Amen. Awitin natin to as we call on the musicians, cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Amen. Do you love that song, mga kapatid? Amen. Praise God. Mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. There's nothing to fear, nothing to worry, nothing to be sad. God is with us. Amen. Ang Diyos kakampi mo. Hindi ka iniwanan ng Diyos. Iwanan man tayo ng tao. Amen. Pero ang Diyos, hindi ka kailanman iiwanan. Because you have to walk alone with God. When you serve God, you walk alone. Amen. But of course, with the support of one another. Okay, let's sing this, mga kapatid. It's a happy song. It's a joyful song. Amen. Cast your burden unto Jesus, for He cares for me. Cast your burden unto Jesus, and He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Stop Satan, lower. One more time. Cast your burden unto Jesus. Amen. For He cares for me. Turo mo yung sarili mo. Cast your burden unto Jesus.